good morning. Daganag viewers eh. Hello, good morning ha. I'm on live, baby. Good morning. Hello, good morning, Hana Ugarte. Hello, good morning. Julian Katada, Julian Mantiza Batingal, Michelle Jaromay Caballes, Lady Jendaisog, Marimar Holagno, Catherine Romay. Hello, good morning. Keep safe, madam. Yes, happy Sunday sa inyong lahat. Good morning. Nood lang kayo. Yan yung ano. Saan na church? Ooh, nice flower. Good morning. Happy Sunday. Yes. Playground sa bata. Oh, ka-nice ba dito eh? Nice playground na doon. Good morning sa lahat. Is it, alas 7, 8, 9, 10. Oh, 7 o'clock in the morning. Oh, look at that, guys. Nice. Itutour ko kayo dito sa ano. This is not the city proper, pero ano, papuntang city ito. Ooh, mao ni kakuan sa kuan di. X5. Oh, X6. X6 no. Good morning. Nice weather, ma'am, and happy Sunday. Yes, it's a nice weather. Nice view. Very nice kid ang view there. Overwhelming. Happy Sunday po. Bless. Nood lang kayo, guys. So, ano to? Ito yung city dito. City of Melbourne. Hindi siya sa city proper. Good morning. Nasaan na yung ano? Wala pang nag-submit sa akin ng ano, ng team ng volleyball. Yung team ng volleyball natin, yung paano natin, mag-submit na kayo ng inyong team. Ano nyo dito, oh, dito nyo i-post sa ano, itag nyo si, ano, dito ninyo sa page natin, ano. I-submit. Good morning. Okay, magbasa ako. Jillian, Michelle Jaromay, good morning. Lady Jindaiso, good morning. Emmanuel Pahalimpulos, Marimal Hulagno. Guys, ano na tayo? Mukhang 980 plus na yata yung ano, yung FB page natin. Tapos yung ano, yung YouTube natin mukhang 380 plus na rin yata. Hindi ko natingnan. Wala pa akong tulog, guys. Diretsong ano, nice weather. Good morning. Oh, yung ano, yung aray ko. Yung pa-volleyball game natin, mag-ano na kayo. Magbigay na kayo ng ano ninyo, maglista na kayo, mag-submit na kayo ng list ninyo ng ano, nice doon, oh. Wow. Congrats po. Yes, thank you. Pero, ano guys, uy, anong building ba to? Melbourne City po, ito no, nasa Melbourne City tayo, nasa city tayo. Queens, ano? No.
Mag-submit kayo ng ano guys, yung ano ninyo. Mag-submit na kayo. Mag-submit na kayo para ma-establish natin kung ilang team yung maglalaro. Tapos guys, continue on sharing our videos. Continue sharing po. Ay, ano ba yun? Ako nga. Ay, baka malaglag ang aking phone. Huwag na learn. Hi to my batch, Rudel Supangan. Hello. Good morning, good morning. Nakapag-breakfast na ba ang all? So, Princess Highway na tadi. Good morning. Yes, it is a good morning. Kaninang umaga pagkatapos ko sa trabaho, akala ko uulan kasi talagang makulimlim. Aba, si Haring Araw ay umano. Asa ka pa dulong, mate. Pupunta kami sa Ballarat. Pupunta kami sa Ballarat. So ito yung ano guys, hindi siya yung ano city na siya o sa Melbourne City. Pero hindi ito yung sentro. Yes, ma'am, habang napanood kita, ito ako nagkakape. Oh. Kape tsaka pandesal. Pandesal with cheese and butter. Ay, nako. Ayan. This is Melbourne City, pero hindi ito yung city proper. Kung sa ano pa, nasa gilid lang kami ng city. Pupunta kaming Ballarat. Bibisitahin namin yung friend namin na we haven't seen for many years. Many years. Yes. Bibisitahin namin. Kung sa ano pa, pupunta kaming probinsya. Marisa niya, nakalugsong dahil mo. Good morning, good morning. Ingat po kayo, Madam Rio. Thank you. Roy Gondaya. Roy Gondaya Limosnero is watching. Justin, hi, Ten. Hi, Ann. Good morning. Nangapi na ba mo? Namahaw na mo? Good morning, Kuya, Ate. Oh, good morning. Good morning to my sister-in-law, Ana Marie de Parini Gondaya Genzon. Regards to all. Galing ako sa trabaho, wala pang tulog to. Hindi uso tulog sa akin. Hindi uso ang tulog. Nice flowers. Nice flower. Oh, ano siya? Look, look. Oh. No? Nice one. Oh? So, doon po yung city. City na yan yung mga building na yan. Yan na yung city proper doon. Regards daw Austin Ogyesha kay Matmat. Oh, he's here playing at the back. Regards and shout sa partner boss Victor. And Mateo there. Say hi, baby. Good morning, good morning, good morning. Tinitor ko lang kayo, hindi ko kayo tinutor ha. Pinapakita ko lang sa iyo yung madadaanan na nasa city kami. Hindi mismong city. Part ng city.
Doon yung mga ano na yan, doon yung ano, yung city proper, yung building na yun doon. Oh. Dadaan kami dahil pupunta kami sa Ballarat. Ballarat is one of the kung sa ano pa probinsya ng ano. Shout out po, oh. Shout out kay Yuli Jean Gihaknob. Oh. Good morning, Madam Rio. Oh. Oy, mag-submit na kayo ng volleyball team ninyo para malaman natin kung ilang team ang maglalaban-laban. Mag-ana na kayo, siguro next week, this coming week pala, dapat mag-submit na kayo. Para man tong Crown Casino. Have we passed it already? Wala pa. Good morning, Amping. Thank you. Ayan. Nagla-live lang ako para makita ninyo yung ano, yung City of Melbourne. Ayan, Westgate. Ayun. Ito rin yung daan papuntang airport. Pero kasi, iba yung feeling pagka ito ang dinadaanan mo papunta kang airport na yung uuwi ka sa Pilipinas. Iba din yung feeling na alam mong hindi ka uuwi ng Pilipinas, dadaan ka lang ng airport. Nadadaanan natin yung ano. Bago yan ah. Novotel. Ay, ang ganda naman ng building ni Novotel. Gold na gold. Amping, thank you very much. Thank you. Dadaan tayo sa parang ano, napakala mo nakahirig na natulay. Hindi, oy. South Wharf. Ayan, dyan yung city. Melbourne Airport. Hindi kami pupunta ng airport. Dadaan lang. Ayan guys, oh, ito yung design nila na tabingi na ewan. Ayan, papunta daw ano, Melbourne Airport. Hindi kami pupuntang airport. So ilang lane ba to? Ewan ko na. 1, 2, 3, 4, 5. Iba, 1, 2, 3 dito. Iba din, 1, 2, 3. Iba din. So madaming lane doon. Lahat papunta. Oh, iba-iba lang ano. Iba-iba lang yung ano. Uy, nag-join in pala dito, oh. Oh, merging pala. Ang tagal na naming hindi na ano sa ano na to. Papuntang ano ka, papuntang kaming Ballarat. Di ba ibang daan papuntang Bendigo din, no? Other side, yes. Shout out! Okay, sige. Magbabasa ako ng comment. Good morning sa'yo, Giselle. Analo Cagas Ranieres, Amping, thank you. Shout out, Madam Rio. Shout out sa'yo, Giselle Halbuena Oviedo. Uy, ang aga niyong nagsiselfone, ah! Ba't ang aga niyong nagsiselfone? Pa-shout out, Madam Rio. Magsimba na kayo. Alas 8 yata yung misa dyan. Sila, itong mag-ama ko, nagsimba na sila kanina, 7:30. Ako hindi kasi galing ako sa trabaho. Okay na yon. Ang aga nyo naka-cellphone ha. 10:30 dito, ibig sabihin 7:30 dyan. Kayo ha. Nakapagluto na ba ng agahan? Baka mamaya, nako. Magutom ang all dahil wala pang naluto. Dahil andito na, nakahawak na ng cellphone.
Hi, Michelle Salis is watching. Thank you for watching. Oh. So ito yung habang tulay dito sa ano guys, dito sa Melbourne. This is what they called, we called it Westgate Bridge. Ayan, haba-haba yan doon. Parang kala mo San Juanico Bridge. Yan, hanggang doon yan. Kung makikita ninyo yung palikong yon, yon. Nagtilibabad na. Oh my God! Baka awayin kayo ng mga asawa ninyo. Wala pa kayong naloto. Nagtilibabad na kayo. Nakababad na kayo sa inyong phone. Hello, good morning. Good morning. Bakit? Ay, anong ano to? Kasi ako nagtitilibabad ako sa telepono. Nilalagay ko dyan na nakikinig ako eh. No? Tapos pag may interesting, tinitingnan ko. Pag wala, lagay ko. This is, nandito kami sa ano na, West. Ang hirap mag-English, guys. Pero alam nyo, pagkausap mo, alam nyo ba, pagkausap mo ay talagang English talaga, or yung hindi talaga nakakaintindi. Napapa-English ka, pero ang pagkausap mo ng English sa kanila, no, diretso din, tuloy, hindi ano din, ewan ko bakit ganun. No? Pag yung ano, napapansin ko lang, pag yung kausap ko is, siguro kasi, you know what, naturally conscious ako na kapag mga Pilipino ang kausap mo at mag-i-English ka, asahan mo, pupunain nila yung English mo, pupunain nila yung grammar mo, pupunain nila yung pronunciation mo. Pero alam ninyo, kung talagang English speaking ang kausap ninyo, fluent ka ring magsalita ng English kasi wala kang alalahanin na yung parang ibubuli yung English mo. Bakit kamo? Siyempre guys, ang trabaho ko, siyempre, nasa ano, pakikipag-usap ng tao. Bakit ganun pag nag-i-English ako sa kanila, ay diretso lang? No? Why is it, pag dito parang nakukonsyos ako? Kasi bakit? Tayo kasi mga Pilipino, napakaano eh. Discriminator. Uy, hala, bagong ano to, bagong, wala nang katapusang gawa kalsada dito. Ayan, bago to. Nako, ilang, ano na to, puro kadadaan namin dito. Ayan, may bago. Hindi na matapos-tapos ang kagagawa ng kalsada dito talaga. Tapos yung gawa pa ng kalsada dito, ano siya, parang kala mo walang trabaho yung mga tao, nakatayo lang, pero kasi machine heavy machine, heavy equipment ang gamit nila. Kain po tayo, ma'am. Oy, thank you very much. Ayan, ang breakfast ko kanina is talagang rice, tapos na may egg, tapos yung chili beef. Hala, gawa sila. Talagang ito dito. Di matapos-tapos ang gawa ng kalsada, guys. Sino yung sorry? Ang sound. Guys, that's what we called it, sound barrier. Yan. Sa likod niyan, mga bahay-bahay, nilalagyan ng sound barrier nang sa ganon ay hindi masyadong maingay doon sa kabilang bakod. Ayan, nilalagyan ng sound barrier talaga. No? Ayan, ang ganda naman ng pagkagawa. Ayan, sound barrier ang tawag dyan, guys. Para kasi yung ingay dito sa highway, hindi maririnig doon sa ano. Kain po tayo, ma'am. Hello po. Correct ka, ma'am. Mostly sa mga Pinoy, manggod, himantayon, labi na wrong grammar ka, katawan ka. Correct. Sakto. Gyud mo na nga ako. Kaya ako, pagka, eto na, kasi hindi ako maano tahimik lang ako kasi pati, tahimik lang ako, ewan ko ba, dito lang ako, parang ma-enhance yata yung, ano yan,
automatic nagiging conscious ako sa speaking ko. Mind me, dumaan ako ng English test, guys. For your information, PTE 90, as in perfect ang speaking score ko. Kasi, yun na nga, ang sabi ko, pag totoong English speaking ang kausap mo, magaling kang magsalita ng English din. Pero kapag Pilipino ang kausap mo, ewan ko kung bakit ba. Ewan ko lang ha. I'm talking for myself only ha. Opinion ko lang to para sa akin. Para sa akin ha. Pag Pilipino ang kausap ko, kahit sa trabaho ko, pag Pilipino ang kausap ko, parang tabingi or ewan ko. Liko-liko, hindi ko basta iba yung English. Pagka naman ang kausap ko ay totoong English, yun. Bakit sabi ko, bakit magaling ako pag totoong English ang kausap ko? Ba't ang Pilipino yun? Kasi nga, alam niyo ba, aminin natin o hindi na Pilipino #1 discriminator. Ay, ang ganda dito guys, look. Look at that. That's a sound barrier guys. Wow, ang ganda naman. Dati noon, ginagawa pa lang to. Ngayon, ang ganda, hindi pa nga tapos. Wow. Ang ganda. Yun nga, 'di ba? Isipin niyo na lang yung English PTE ko doon sa kailangan ko kasi yung English test sa IELTS na kasi pang sa registration ko nga. Ay, mind you, perfect yung aking speaking. 'Di ba? Correct jud, ma'am. Paano na kami guys? Palabas na kami ng city. Papunta na kami sa kabilang side. Ayan. Laging ginagawa tong kalsada dito. Pero, yun nga sulit yung kanilang sulit yung pagkagawa nila. Maganda. Lapit. Yung doon ang ganda doon. So, ayan. Saan na ba kami? Palabas na kami ng city. Pupunta kasi kami ng Ballarat, bibisita. Ayan, sabi Ballarat, going to Geelong. Ayan, doon daw. Ang ganda din ng pagkaano, pero mas maganda yung doon, makulay kasi. Matagal na tong, laging ginagawa to dito guys. Laging kaya hindi nawawalan talaga. Dito by the way pala, Altoona, nasa Altoona na pala kami. By the way pala, dito pala guys, walang problema dito pagka masipag ka lang, daming trabaho. That way, Ballarat. We nearly miss it. We nearly missed that's going to Geelong, this is going to Ballarat. We nearly miss it. Yeah. We're supposed to go this one, but it has been changed to here. Ay, nako. Hello, good morning. Kain. Happy breakfast. Happy Sunday. Magsimba na kayo. Correct, Jud, ma'am. So, ayun, nakalabas na kami ng city. Ayan, papunta na kami ng road safety camera. Ayan. Yan na ba sabi ko? Dito guys, kahit anong trabaho, masipag ka lang. Kung talagang pera ang mo, dito kahit magkakapera ka talaga. Trabaho ang daming trabaho dito, trabahante ang wala. Laging short kami ng shortage kami ng mga trabahante. Fibilin. Tapos ang lawak Western Ballarat Camden Freeway. Ayun. Ang lawak. Siguro
Mawala na lang kami sa mundong ibabaw. Ito hindi pa mapupuno. Ang lawak-lawak ng Australia. Ay nako. Ito pa lang ay ano pa lang Melbourne pa lang to. Victoria pa lang to. Oh. So yun nga, sabi ko dito guys, kung masipag ka lang talaga, marami kang pera pag masipag ka. At kung hindi ka maarte sa trabaho, talaga kahit anong trabaho, hindi problema ang trabaho dito. Ikaw na lang ang kusang aayaw sa trabaho. Oh. Ballarat Fitzgerald. Unsaon pagsulod diha ma'am para maka-work? Oh, nice view dam. Good morning. Oh, Hana Ogarte, unsaon pagsulod diha ma'am para maka-work? Ay, yun lang. Kasi hindi basta-basta makapasok dito sa Australia. So, ang ano dito is kailangan yun lang ang ano mo, yun lang ang problema mo dahil ang Australia hindi tulad ng mga Asian countries na nag-hire ng Ballarat. Dito. Good day, Ma'am Rio. So, yun nga lang ang ano, ang Australia hindi katulad ng Asian countries like Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Singapore, at kung ano-ano pa, nag-hire ng ano, domestic helper, yun. Pag professional ka naman, hindi ka rin basta-basta makapunta dito kung hindi nag-hiring dito. So, tulad na lang halimbawa sa asawa ko, mekaniko kasi siya. So, yung pagpunta niya dito, sponsored by company. He was hired by a company. Olive good, diba? So, he was hired by the company. Nagpunta siya dito dahil hinired siya ng company niya. Yun, tapos, nung ano na, umano din siya ng tawag dito, kailangan talaga, so, nagpunta siya dito, ano siya, working visa siya dito. Tapos, after 4 years yata yun, nag-apply na siya yung tinatawag na permanent resident. Yung dito natitira. Pero kailangan niyang ipasa yung IELTS. Yung IELTS kasi kailangan talaga yung ano dito, dapat may IELTS na ganun. Pag naipasa na niya yung IELTS niya, yun, nag-apply na siya ng PR. Tapos, yun na, PR din, citizen, ganyan. So, yun nga lang ang ano, yun lang talaga ang 100 na. Yun lang talaga ang ano dito, hindi basta-basta makapasok dito. Ki-doktor ka, ki-nurse ka, kailangan mong dumaan sa proseso. Kung walang hiring, ay wala. Student visa, alam nyo guys, ang kadalasang napunta dito is, yung mga student. Ang daming student dito. Yun yung pinaka-easiest way na pumunta ng first, ang pinaka-easiest way na pumunta dito ay mag-asawa ng taga rito. Mag-asawa kayo ng Australian. Pangalawa, magpunta dito as a student. Student visa guys, lalo na ngayon na wala na palang placement. Pero kailangan mo rin ng pera dahil syempre, pang tuition mo sa school, accommodation mo, ganon. Yun yung ginagawa ng mga ano dito guys. Marami akong katrabaho, kakilala na mga estudyante. They are here, their visa is student visa. Nag-aaral sila ng kung ilang taon, pagkatapos nag-grant sila ng temporary visa. Pagkatapos, pag may temporary visa na sila, naghanap sila ng mag-i-sponsor sa kanilang employer. Tapos, pag may nag-sponsor na sa kanila ng employer, dadaan pa rin sila ng English test, yung PTE, IELTS, yun. Akala nyo guys, ang hirap noon. Ang hirap noon kasi may required English talaga dito. So, pag naipasa mo naman yun, nakuan mo yung mga requirements ng pag-apply ng PR, edi okay. Yun lang yun. Pero pag nag-asawa kayo ng Australian guys, ay no problem. Punta na lang kayo dito. Tapos, pagdating dito, kinuha kayo ng asawa nyo o di magtrabaho kayo agad.
nakuha nyo na yung visa, temporary or permanent visa ninyo. Oh. Hi to our friend. Hi, sir. Teka lang. Oh, magtanong pa kayo, guys. Sasagutin ko hanggat kaya kong according to my ano lang. Correct jud ka, ma'am. At Kia, good day, Ma'am Rio. Good morning. Shout out. Hi, kaserbisyo mo si Juan is Oy, kaserbisyo mo si Juan is watching. Hi, thank you for watching. Good morning, everyone. Oy, good morning, everyone daw, sabi ni Juan. Shout out, Olive Granada, Tanggaan. Saan punta, dam? Pupunta kami sa probinsya. Dito sa Ballarat. Ayan, kung nakita nyo yan, Ballarat. Doon kami pupunta, bibisatahin namin yung friend namin na matagal na namin hindi namin nakita. Tsaka nagpapatulong kasi gawin yung kanyang sasakyan. Kaya bibisitahin na namin. Hana, ikaw ma'am, giunsa nimo pagsulod diha, hehe, maritis kaayo. Hana Ugarte. Hana Ugarte, nauna dito ang asawa ko at kinuha niya kami. Morning guys, shout out po from Bohol. Shout out to Vaniji Gali, our best friend from Bohol. Hello sir, good morning sa iyo. Oh my God, paano na lang ma'am pag may asawa na? Ay pumunta dito ng student visa. Kayong mag-asawa ang pupunta dito, mag-student visa kayo. Good morning ma'am. Morning po. Shout out po, Busing. Shout out Busing here. Busing is here. We miss you, sir. Punta kaming Ballarat. Good morning, Ma'am Rio. Wow, ka nice place, a place. Papunta kaming Ballarat. Ganito, tag-1 kilometro yung lapad ng kalsada. Joke. Sino yung gustong pumunta dito? Mag-ano na kayo? Yon, kung may asawa, student visa. Ako kasi, yun nga sabi ko, nauna dito yung asawa ko, dumaan din siya ng matinding bakbakan sa English. Kasi kailangan ipasa yung English. IELTS. IELTS yung kanyang ipinasa. So, nauna siya dito ng pila ka years nagkuan di murag 3 years no 4 years before ka nagkuan PR 3 years. He was hired by a company. Tapos hindi ko nasasabihin ko anong company. He was hired by the company, tapos he came here as a working visa. And it was about 3 years. 3 years siya naging working visa. After that, nag-apply siya ng PR, permanent resident. Nung nag-apply na siya ng permanent resident, ayun, hiningian siya ng English exam. Hiningian siya. Nung naipasa na niya yung English niya, ayun, nilunch na yung ganun lang guys. Ganun lang. Tapos, yun na, nag-grant yung kanyang permanent visa. Tapos, tapos ng permanent visa niya, kasi kailangan dito, nakatira ka ng at least 4 years. So, siya naman ay 3 years as a working visa plus 1 year as a PR. Pwede ka nang apply ng citizenship. Kaya nag-apply siya ng citizenship. Kaya yun, na-citizen siya yung pero yung naunang na-citizen sa amin, itong anak kong maliit. Kasi dito guys, pagka kunwari, isa sa one of the couple, let's say one of the couple is PR na, pag lumabas yung anak ninyo, automatic na siyang citizen guys. Yun ang nangyari. Nung ipinanganak ko si Bunso, when I gave birth to Bunso, PR na kasi ang asawa ko, tapos kami temporary visa. Yung temporary visa pala guys, hindi pa yan PR ha. Hindi pa yan PR, temporary visa pa lang yan. Yan, pwede pang mag-grant, pwede pang ma-decline. And by the way,
nung pinanganak ko na si Bunso, PR na kasi ang asawa ko, so automatic na siyang citizen, kaya siya yung nauna citizen sa amin. Tapos nung ano na yung asawa ko, nung nag-apply na siya ng citizenship, dumaan uli ng exam, pero napaka-easy ng exam, guys. Magbasa ka lang ng libro ng about Australia, yun lang yung exam, 20 question, 45 minutes mong sasagutan. Ewan ko na lang kung hindi ka papapasa. Oh, ganun yun. Dito maraming mga nag-ano dito, guys, maraming mga nag-student visa dito. Marami ang nagpunta dito as a student. Kasi dito, pag pumunta ka dito as a student, dumalaki ang gastos, pero bawing-bawi mo, guys. Bawing-bawi mo dahil ang trabaho, left and right. Kung masipag ka lang, hindi ka maarte, left and right. Oh. Enjoy and be safe, ma'am. Thank you. Oh, ayan. Ano pa? Sino pa? Good morning, ma'am. Shout out po si pa-apply ako diha, mate. How I wish na ganun kadali, no? How I wish. Kung ano nga lang kung nakakapag-hire nga lang ng ng domestic helper, ganyan, ay naku, why not? Coconut. No? Pa-apply ako diha, mate. Oh. Tsaka by the way, guys, bago ko makalimutan, may age limit pala dito. May age limit pala dito. Pero kung yung yung student, walang limit yun ng edad. Kung gusto mong mag ka lang, student visa ka lang, renew ka lang ng renew, aral ka lang ng aral. Patanawa ko otro na lang ni Bossing. Busy si Bossing drive. Oh. Oh. 1 kilometro muna, guys, bago yung kasalubong naming sasakyan pala. Ganito, papuntang probinsya. Ayun, 1 kilometro muna. Ito yung papunta doon, lahat doon, papunta lahat doon. To. Sa kabila, yung pabalik nandun, oh. Oh. Siguro, ayan, oh, yung pabalik. Oh, yan yung distansya. Ayan. Ewan ko na lang kung magkasalubong pa kayo niyan. Nakon lapad-lapad niyan. Hello, boss. Hello. Farmer na lang, mate, or labor. Kahit alam mo, kahit ano dito, meron na, hindi ko kabisado yung mga farmer. Yung mga hindi ko kabisado yan. Ang pagkakaalam ko, walang farmer dito na naging PR. Hanggang working visa lang sila, yung mga fruit picker, yung mga as far as I know, walang naging dito kasi hindi ako sure, ha, hindi ako sure dyan sa sinasabi ko, pero wala pa ata akong narinig na boss, si Big pang hire o assistant, mag-apply me. Deng, kaya mong English? Kaya mo? Ang hirap ng English, ang hirap ipasa. Tapos yung pag-a-apply pala ng PR dito, pag kunwari, pumunta ka dito ng student visa. Tapos nag-aral ka, tapos bigyan ka ng temporary visa. Pag-apply mo pala ng permanent visa, yung PR, permanent visa, pag nag-apply ka pala niyan, ang daming ang daming kriteria. Dapat below 45 ka. Below 45 ka, tapos naipasa mo yung English. Basta, ganun. Bong Luhiya. Hi, Bong! Bong Luhiya. Hi, Bong! Fruit picker, basta makaanha. Maojo do. Okay na din kung natay kailangan ka ng farmer. Pero most likely, ang ilang ginakuan is kanabitawng mga backpackers, ha? Yeah, veterinarians, you know what? Veterinarians, guys,
So may kaibigan kami, veterinarians dyan sa Pilipinas, veterinaryo dyan sa Pilipinas. Nagpunta dito sa Australia. Alam nyo, o sige, hulaan nyo anong trabaho niya. 43 pa man ko. Guys, may kakilala kaming veterinaryo dyan sa Pilipinas. Nagpunta dito sa Australia. Hulaan nyo anong trabaho niya. Pasok pa ako. Sige, subukan nyo nga. Sagutin nyo. Good morning. Ano kaya ang posibleng trabaho niya? Kaya rana, artificial inseminator farmer. Veterinarian dyan sa Pilipinas. Pagdating dito sa Australia, delikado yun ah. Dito pala guys, pag nagda-drive ka, kailangan mong mag-head check kasi tingnan mo dyan sa side mirror, walang sasakyan. Pero magugulat ka, may sasakyan pala dito sa gilid. Kasi ano yan, lipat-lipat kasi lang lane yan eh. So bago ka pumunta sa kabilang lane, ayan pag ganyan, lilipat-lipat kasi yan eh. So kung gusto mong pumunta sa ibang lane, aside na titingnan mo yung side mirror, bago ka lumipat ng lane, mag-head check ka. Kasi magugulat ka, may sasakyan pala dito sa gilid mo. Ganon dito. Nag-farmer, gardener. Hindi. Kasi dito guys, yun nga, dyan sa Pilipinas, sabihin na nating doktor ka. Doktor ka. Nagpunta dito, alam nyo ba, hindi i-recognize yan ng Australia guys. Kailangan mong mag-aral dito ulit kung gusto mong magiging doktor ka. Kailangan mong mag-aral dito ulit at kailangan mong ipasa ang English na naman para makakuha ka ng lisensya ng pagka-doktor mo. Hindi. So yun guys, kung ano man yung profession mo dyan sa Pilipinas, yun nga, tulad na lang kunwari ng, alam nyo, pag-graduate ka ng nurse dyan, 5 years experience ka working in a hospital or maskin hindi sa hospital, nagpunta ka dito ng Australia, hindi nila yan yan, na hindi ka nila i-acknowledge. Hindi ka nila i-acknowledge, mag-aral ka ulit dito ng nursing. So kasi yung nursing dito is 3 years course. Pag nakapag-aral ka dyan sa Pilipinas, merong course dito, depende kung saang uni ka nagpunta. Kadalasan 2 years, meron ding 1 year lang. So depende na lang yun. Kung saan ka, tulad na lang ng yung sikat na university. Pag RN ka dyan sa Pilipinas, may saktong experience ka, mag-aral ka sa kanila ng 1 year. Ayun, after 1 year na pag-aaral sa kanila, na ipasa mo lahat, ayun, tapos ipasa mo yung English, ayun, marirecognize nila yung doon ka pa mabibigyan ng registration, doon ka pa and by the way guys, ito pala yung mga doon pala mayroon palang Australian body dito na doon mo makikita kung talagang registered ba ang nurse na yan. Sabihin nurse yan sa Australia, o sige, check nyo doon sa check nyo sa website kung totoo bang registered yan sa Australia na nurse. Kasi dito may dito Australian body dito na kapag registered ka, legal ka na healthcare dito sa Australia, let's say doktor ka, nurse ka, or physiotherapist ka, mga ganon, dentist ka, merong site, i-check mo doon kung legit ba, kung registered ba yan. May site dito na titingnan nyo. So yun na nga ang sinasabi ko, tubero, gardenero, house cleaner, driver, cleaner, mekaniko, vlogger. Ay, ako yan. Nag-drive, bagger, driver po. Hindi.
Gardener. Good morning, ma'am. Wala. Driver po. Oh. So, alam nyo ba kung anong trabaho niya? Veterinaryo dyan siya sa Pilipinas, ha? Ang trabaho niya dito is da-da-da-da. At nag-aalaga ng mga baka. Trabahante sa bakahan. Trabahante sa babuyan. Hindi siya veterinarian dito. Hindi. Dahil tulad ng sabi ko, hindi acknowledge ng Australia ang pinag-aralan dyan sa Pilipinas. Kung doktor ka dyan sa Pilipinas, pumunta ka dito ng Australia at sabihin mong doktor ka, I'm sorry my love. Dahil hindi ka acknowledge ng Australia, kailangan mong mag-aral ulit. Kailangan mong anuhin ang Australian standard. Kailangan certificate nila ang kuhanin mo. Tapos mag-English ka para i-registered mo ang iyong pinag-aralan. Pag once napasa mo na yung English mo, nakapag-registered ka na, then you can say you're a doctor na. Makapag-practice ka na. Kahit yung mga engineer, mga ano pa mga professional dyan, hanggat hindi rehistrado dito sa Australia, walay. Panis. Good morning po, ma'am. Good morning. Janitor. Maayong buntag from Bohol. Hi, Rose Angeli Rama. Saan punta? Punta kaming probinsya. Just luwa. Ayan. Oh. Okay. Really good. Mag-amping sa biyahe, ma'am. Oh, thank you. Put it in the side, baby. Mag-amping sa biyahe. Saan ang punta? Pupunta kami sa Ballarat. Pupunta kami sa Ballarat. Ano din yan? Part of Victoria, pero countryside, guys. Yung probinsya kasi dito, ang tawag is countryside. So, we're heading to countryside ni Ballarat. Bibisitahin namin yung friend doon kasi nagpapatulong kasing gawin yung kanyang sasakyan. Kaya pupunta, we're heading there. So, Bacosmas. Pa-shout out from Ampayon. Shout out mga Ana Baring Jaime. Shout out sa'yo. Watching from Ampayon. Coms. Gikan Panicoms. Good morning. Good morning, Gikan Panicoms. God bless you always. Ano yung Gikan Panicoms? Shout out sa mga good morning sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. From Taligaman, Ampayon, Antungalon, Butuan, at yung iba hindi ko alam, Bohol. Ayan pala, Bohol. Shout out sa inyong lahat. Good morning. And thank you for watching. Pinapakita ko lang sa inyo yung yung lugar. Papunta kami sa probinsya. We called it here as countryside. So pupunta kami sa countryside, Ballarat. Simba, ma'am. Okay. Simba. SW. Ano ba ang ibig sabihin talaga ng SW? Kahapon pa ako niyan. Nakaraan pa ako niyan na. Shout out to Arnival Joshua. Joshua, ano ba yung SW? Oh, galing Simba. Oh, galing naman. Yung asawa ko tsaka si Bunso, nakapagsimba na rin kaninang umaga, 7:30 sila. Ako kasi matatapos ako sa trabaho ko, 7:30. Tapos yung pauwi ng bahay, 10 to 15 minutes. Depende na lang sa traffic. Since Sunday naman, maaga akong nakauwi, pero hindi nahahabol sa sa mass. Okay lang yun, basta malaga nakapagsimba na sila. Ang lawak-lawak, guys, Joshua, ano ba yung SW? Sending with what? Ano yan? Ayan, no? So nice. Meron dito yung bahay na nasa tuktok ng bundok. Ang ganda lang.
Papunta kaming countryside. Tanong kayo kung ano pang gustong itanong ninyo. Subukan kong tanungin. I try to answer it the best I can, okay? For the last time pa, hi Victor, smile po diha boss. Ay wag yan kasi nakaano yan, high risk area, police enforcing speeding. Ano yan, nakafocus yan sa pagdadrive kasi although ito ay papuntang probinsya, papuntang countryside, may mga hidden speed cameras dito guys. Oo, tsaka pag nagda-drive dito, talagang focus ka kasi para wag maano, syempre. High speed kasi to dito. High speed, tapos ano, ang ganda naman dyan. Oh, kita nyo guys? Kita nyo? Ang ganda no? Ayan oh. Oh, ang ganda lang. Oh, nice view, ma'am. Indeed, it is a nice lami kaayo tanawon diha, madam. Oh, nindot bitaw kaayo siya kanang bitaw mag-unwind lang ka, go for a long drive. Ano kasi to, papuntang countryside sa atin probinsya. Oo. Papunta kaming Ballarat. One of the countrysides ng kasi yung dito guys, parang kumbaga 'di ba sa atin Luzon, 'di ba Philippines, so Australia, tapos 'di ba ang Philippines is parang may state na Luzon, Visayas at Mindanao. Look at yung bahay guys, nakita nyo ang ganda no? So 'di ba may Luzon, Visayas, Mindanao. Dito naman meron, uy ang ganda doon no, bahay niya. Oh, kita nyo yun? Kita nyo yun? Ang ganda naman. Nasaan na ba ko? Oh, so yun nga, di ba sa Pilipinas may Luzon. Ang ganda doon guys. Teka lang, nadidistract ako eh. Ayun oh. Kasi pag summer guys, kung naaano nyo, napapansin nyo, brown yung aming damo. Di ba? Yung damuhan is brown, hindi siya green. Ganito siya guys pagka summer, ganyan. Kaya kung nababalitaan nyo, bushfire ang kadalasang trahedya dito. Bushfire. Tapos pag nasa nyo sa doon, mga Brisbane, ganyan, baha naman yun doon sa kanila. Dito sa amin, sa Victoria, bushfire ang dito, trahedya. Ayan, kasi kita nyo naman ang lawak-lawak. Tapos yan, pagka initsahan niya ng ng sigarilyo, cigarette butt na nakaano pa, wala. Apoy yan. Okay, lami kahit tanawon diha, ma'am. Kalami good ligid-ligiran diha dapita. Allowed ba pod magbike kramo agi diha sa inyo karsada, ma'am? Alam nyo, dito, pag dito sa ganitong highway, hindi allowed ang bike dito. Pag doon ka sa doon ka sa city, tsaka sa hindi sa main highway, yung iba basta hindi yung high speed na meron kasing may sariling lane ang mga bike. May sariling daan ang mga bike. Tulad na lang kunwari, halimbawa, nakikita nyo yung kalsada na yan. Meron kasi silang doon back to sa Melbourne, papunta na tong Ballarat. Diyan kasi sa gilid, merong daan na doon lang talaga dadaan ang bike. Ang ganda nito guys, kung nakita nyo. Doon dadaan, may sariling daanan ang bike. Okay? Hindi tulad dyan sa Pilipinas ay ambot. Dito may sariling daanan ang bike. Pero walang nagbabike syempre dito sa mahabang highway to eh. Walang nagbabike dito. Pero doon back sa meron. Allowed ba? Ayan. Oh, Sheldon. Oh. Ang ganda dun guys. Oh, nakita nyo? Tsaka walang magbabike dito sa daan na to guys. Kasi ang layo nito oh. Ilang kilometers to. Tapos pa. Walang nagbabike dito.
Doon lang sa city, tsaka sa ano. Ayun oh, ang ganda naman doon oh. May sariling lane ang mga bike dito, guys. Allowed, Eliza. Ang ganda naman doon oh. Ayun oh, yung bahay, alam mo yun, ayun ang bahay oh, nasa ano, nandun sa ibabaw. Ang ganda no. Ang sarap siguro dyan. Tahimik. Ang lawak-lawak guys, ang lawak-lawak dito. Whoops. Ayan yung sinasabi kong mag-change lane. Change lane din kami oh. O di ba? Change lane kami. Pag ginawa ninyo yan, ano yan, dapat mag-head check ka talaga kasi magugulat ka, may sasakyan pala sa gilid mo. Napakadisiplinado ng mga drivers dito guys. Pero